sa ating buhay. Dahil sabi nga ng scripture, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, man din sa salita ng ating Panginoon. As we continue sa ating pong program ngayon, may ipapalabas kami na video from Victory Church. Ito yung video presentation ng ating moral recovery program na ginanap for not less than 3 months. Let's watch it. But then, we will just try na i-download ito, i-forward ito sa inyong mga MRP teacher, sa inyong mga advisor, sa GCs nyo, para mapanood nyo yung kabuuan ng ating naging sessions, more recovery program, the topics, the pictures, the attendances, the development na nangyari sa ating more recovery program, Bible education class. Invite ko ang bawat isa na tumayo, sumandali at lumapit tayo sa Diyos. Of course, alam ko marami sa atin dito nag-pray kaninang umaga, lumapit sa Diyos, pero still we need to come to God para ihingi ng patnubay, biyaya, pagpapalat para sa bawat isa sa atin ang ating activity for today. Let's bow our heads. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na we believe kasama namin sa lugar na ito ngayon, because you are the God who is a spirit. You inhabit not just the praises, even the places kung saan naroon ang inyong mga anak. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng may pitagan, pagkilala, pagdakila sa naging kabutihan niyo po sa paaralang ito, sa mga mag-aaral ng paaralang ito, sa mga kinasangkapan niyo po, Panginoon, para maabot niyo sa pamamagitan ng inyong salitang makapangyarihan at mahimala ang mga mag-aaral na iba't ibang pangangailangan, pinagdadaanan, man din ay higit sa lahat nangangailangan ng habag at biyaya. Sumasamo kami na sa oras na to, kami po inyong patuloy nasamahan, Panginoon. Kami po'y makapag-alay sa inyo ng taos-pusong pasasalamat sa inyo pong patnubay, sa inyo pong naging provisions, sa victory ng inyo pong gawain ito sa buhay po ng mga mag-aaral ng paaralang ito. Salamat din po sa mga ginamit yung tao mula po sa aming principal, sa mga faculty, sa mga MRP teachers, sa mga mag-aaral especially, na nilayo nyo aming dakilang Diyos na pagpalain sa pinaka nilang pangangailangan in life, and that is spiritual needs. Kayo po, Panginoon, nais namin mag-glorify sa hapong ito. Kayo po ang ninanais namin papurihan at pasalamatan. At sana maging mabangong samyo sa inyo pong harapan ang bawat bahagi ng aming pong programa, activity na gagawin, pagsasamahan sa oras na ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming pinagkakaisang panalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ni Jesus. And in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and we pray, and we say, Amen and Amen. Amen. Good afternoon to each and everyone. Good afternoon. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Kamusta ba ang bawat isa sa atin ngayon? Sino dito ang mga inaantok? Sino dito ang masaya? Magsabi ng amen. Amen. For this moment, let's take a break and enjoy. And if you want to sing, clap your hands and dance. You are welcome here. So are you ready to give praise to the Lord? Amen. Handa na ba ang bawat isa na magpuri magpasalamat sa ating Panginoon?
You
Sino ang naniniwala na blessed sila sa hapon na ito? Pakisigaw naman mas na Amen. Blessed ba kayong lahat? Sabi ko, Amen. Blessed, no? Blessed ba kayong lahat? Okay. So, baka nagtaka kayo, no? Bakit ang guidance ay nandyan? Natatakot yung iba, baka may utang pang community service. No? So, anyway, magandang hapon po sa ating mga bisita. Community Mars, in behalf po sa ating principal, ay wini-welcome natin ang ating mga bisita sa hapon na ito. Pero gusto kong ipaalam sa ating mga estudyante. Mga anak, bahagi ng programa ng guidance ang pagkakaroon ng moral recovery program. Baka kasi nagtaka kayo, baka sabihin niyo sa inyong mga magulang, kaya nga tinanggal yung religion, bakit pinapasok na naman? Hindi religion yan ha. Tandaan nyo, hindi religion class yan. Moral recovery program. Kaya namin yan hinayaan na magkaroon na ganyan para makatulong sa inyo. So, walang relihiyon dito na ako ay Katoliko, ikaw ay Iglesia, siya ay born again, wala. Alam niyo ba ang isang lingwahe na doon tayo nagkakasundo? Na hindi tayo nag-aaway-away dahil, mas magaling yung relihiyon ko. Walang ganon. Meron isang lingwahe na tayo lahat ay nagkakasundo. Ano kaya yun? Yun yung ginagawa natin ngayon. Yung lahat ng relihiyon, lahat ng paniniwala ay marunong magdasal. Amen? Okay. Kaya, sana, tumitingin ako sa inyo kanina, kayo ba ay nakikisabay sa kanta, kasi ang ganda ng kanta, no? Baka iniisip ng iba, nagre-resist, kasi hindi ako part nito, hindi. Prayer yun mga anak. So sana, iligay niyo yung sarili niyo sa hapong ito. Hayaan niyo iwanan ko sa inyo, bahagi ng aking opening remarks ngayong hapon na to. Na alam ko, pagod kayo. Nung nakaraang linggo ko kasi, ang dami namin exam. National Achievement Test, Division Achievement Test, nag-periodical. Kumbaga, bugbog na, bugbog sarado na po ang mga ito. Pagod, hindi. Pagod. Kaya, hayaan nyo, iwanan ko ito, no? Alam niyo ba na sa Bible, merong isang action si Jesus Christ. Every time, tao din naman siya napapagod din siya. So, naniniwala ba kayo na napapagod din si Jesus Christ? Naniniwala ba kayo? Merong pangyayari sa Bible, anong ginagawa niya kapag napapagod siya? Humahanap siya ng isang tahimik na lugar at doon siya nagdadasal. Pagod kayo sa kaka-exam. Ngayong hapon na ito, hayaan niyo magpahinga kayo. Dahil sabi nga sa Bible, anong sabi ni Jesus Christ? Come to me, all of you who are tired and weary. For the yoke I lead you is easy and the burden I burden is light. Come to me and I will give you rest. So, salamat po sa mga tao kinasangkapan ng Panginoon sa hapon ito. Nandito may mga bisita po tayo. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Meron silang ibibigay sa atin mamaya. Ito. So, sana ang oral recovery program, magpapakatotoo po ako. Hindi ko po pinaghandaan itong aking sasabihin ngayon. Kinakabahan po ako, tulala, nababalisa kasi pinagplanuhan po namin ito Pero alam niyo mga anak, may mga pangyayari na hindi talaga natin inaasahan. Isip ko kanina, dinidistract talaga ako. Sabi ko, hindi ako nakapag-focus. Pero ito talaga yung gusto ng demonyo Gusto niya talagang guluhin tayo. Pero kanina habang nag-pray, sabi ko, hayaan mo na yan, nangyari na yan. Surrender. So, gusto kong i-share sa inyo, sa hapong ito, please, surrender. Huwag kayong mag-resist sa biyaya ng Panginoon. Hayaan niyo na mag-pray kayo sa hapong ito. Iwanan muna natin, tapos na tayo makipag-battle sa intellectual. So, mag-pray muna tayo ngayong hapon. Kaya thank you very much sa inyo. Pakita din natin ang ating appreciation sa ating mga bisita. Andito sila hindi para mamudbod ng mga maleta. Ang dala nila ay hindi maleta. Dala nila ay pagbabahagi ng
Word of God na higit pa sa maleta na natatanggap ng inuman. No? So hindi ko na pahabain ito. Salamat sa inyong presensya, lalo na sa mga nandito ngayon ng mga bisita. Ituloy natin ito at naniniwala tayo na ito ay magbubunga ng maganda sa inyong pag-uwi. So maraming salamat po at hanggang po na maging meaningful ang culminating event na ito. So maraming salamat. Ayan, so tayo po ay may kapahingahan ngayon. Kaya, isang malaking karangalan na maipakilala sa ang ating tagapagsalita. Siya po ay isang full-time faculty member sa Asian Theological Seminary. Dating nagsilbi siya bilang chaplain ng Deans of Student at sa kasalukuyan, siya ang chair ng 2025 Teo Forum. May 40 taon siyang naglingkod sa pastoral ministry, isang mahabang panahon, dedikasyon at serbisyo. Nakapagtapos siya ng Master of Divinity in Biblical Studies at Master of Theology in Biblical Studies mula sa Asian Technological Seminaries. At meron din siyang degree mula sa Asia Graduate School of Theology. Hindi lang sa pagtuturo at pastoral work siya aktibo. Naging chaplain din siya noon at naging bahagi pa ng Bible Translation Team. Ayan, yung mga Bible na ipabibigay sa atin, isa siya sa nag-translate nito mula sa unang pagkaka-translate ng Bible. So, ngayon, hawak niya ang position bilang chair ng Christian Conservation Philippines. At siya rin ang commission head ng Philippine Council of Evangelical Churches. Theological Seminary. Pangalan ng mga anak ko, Harayang Marikit at Biyayang Marihan. Sino lumaki sa Hirayang Manawari? Alam na din yung Hirayang Manawari at hindi na. Okay, sige. Nakaset na ba yung PowerPoint? Okay na? Tapos sina pipindutin na. Ayan. May paparinig ako sa inyo, ha? Pakinggan niyo to. Okay, Ma'am Nika. Medyo suspense. Pakinggan na natin. Kakayanin ba? Tutugtog ba? Okay. Wait lang daw. Wait lang. Okay. Lahat kayo senior high na? Okay. Sino na ang gagraduate? Sure na kayo? Sure na? Baka naman. Sure na, baka hindi tayo sure dyan. Dito, gagraduate na rin? Di ba? Di ba? Grade 11, grade 12. Sino na magka-college? Sure na, papasukan. Saan kayo mag-aaral ng college? Sure na? Hindi rin tayo sure dyan. Okay? Okay di ba? Hindi ba rin? Paparinig natin sa kanila. Hindi si Minion, ha? Hindi Minion. Okay. Kaya ba? Di ba kanina? Yan. Sige. Kanina tumunod eh. Hindi. Kaya. Hindi kaya. Yan. Okay. Kaya kayang tumunod.
Sound? Wala? Hindi nakakonect. Tingnan po natin yung sound. Okay daw. Masyado tayong pinapa-suspense. Tingnan nga natin. O mamaya na lang kaya. Kaya pa ba? Tingnan po natin itong mga computer experts na. May mga kasama po kami from Philippine Bible Society. Gusto ko ipatayin din sila. Lahat po ng mga kasama natin from Philippine Bible Society. Sila po talaga yung boss ko. Ako po ay hindi talaga taga Philippine Bible Society. Ako ay utosan lang nila. Gumagana na? Okay na? Ayan. Ayun. Parang putol-putol siya. Okay. Kaya na lang po natin sila. Mamaya na lang siguro. Okay. Sasabihin ko na lang. Kung hindi kaya. Okay na? Okay. Sino sa inyong nakakaalam ng Encantadia? Sino nakapanood ng Encantadia? Okay. Sino? Napanood niyo Encantadia? Okay. Sino? Encantadia. Sino mga Encantadics? Okay. Paano nagkakaroon? Okay. Ano? Tungkol sa ano yung Encantadia? Tungkol sa mga sangre. Okay. Magkaano-ano sila? Yung mga sangre. Yung sana patutugtugin eh. Yung soundtrack ng Encantadia. Okay. Tungkol saan yun? Okay. Apat na magkakapatid. Sino yun? Amihan! Sino ba? Elena! Sino ba? Diana! Adanaya! Sino ba? Oh, diba? Ang gagaling. Ano tungkol saan yun? Tungkol saan ang Encantadia? Paano mananatili yung balanse sa kanilang kaharian? Ang pangalan ay galing. Okay. Yan din ata. Narinig na yata. Pwede na natin maging soundtrack. Okay. Pero kung hindi pa rin, tuloy na rin natin sa... Ayan. Ayan na. Ayan na. Nag-play na. Ayan na. Okay. Okay, Encantadia. Tungkol sa magkakapatid, kinakailangan nila na laging magkakasundo. Pero minsan, pag nag-aaway, ano nangyayari ito sa paligid nila? Nasisira. Di ba? Nasisira dahil sa pagkasakim ng ng hatorya. Di ba? Okay. Alam niyo, may kinalaman dyan ang pag-uusapan natin. Okay, yung susunod na slide. Sabi ko nga, pag-uusapan natin, pinamagatan ko to na magkaugnay. Okay? Magkaugnay. Kaugnayan ng faith, ng science, at ng creation care. By the way, I want to congratulate all of you since this is the culminating activity of your moral recovery program. Am I right? Tama ba? This is your last activity? Okay. Ngayon, nakakatuwa sa moral recovery program, meron dyan 4 na dimension. Ano nga yun? Sino nakakalam ng 4 na dimension na gusto mangyari? Bakit mayroong moral recovery program or core values na dapat ay ma-cultivate sa moral recovery program? Ano yan? Ano yan? Maka-Diyos! Maka-bansa! Maka-tao! Maka-kalikasan! Okay, alam nila. Alam niyo, yung 4 na yan, swak na swak yan sa pag-uusapan natin ngayon. Pagiging maka-Diyos, maka-bansa, maka-tao, at maka-kalikasan. Unang bagay na siguro dapat makita natin
sa Bible, at hindi lang sa Bible, meron din tayo ilang mga babanggitin ngayon. Sino rito mga Muslim? Meron ba? Meron ba? Okay. Kasi meron din nagkakasundo ang mga religion tungkol dyan. Una, siguro, alam natin na sa paligid natin, mahalagang malaman natin paano natin aalagaan ang kalikasan. Una, mahalagang matandaan natin, unang bagay, ano yun? Yun nandyan. Una, sino ang may-ari ng mundo? Sino? Una, ang Diyos ang may-ari ng mundo. Okay. Ang Bible nagsisimula dyan. Anong sabi ng unang-unang verse ng Bible? Ang sabi, okay, una, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sino may likha? Ang Diyos. Diba? Ibig sabihin, lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng naandyan, yan ay product ng God's imagination and love. Lahat yan ay galing sa ating Panginoon. At tandaan natin, okay, kung paano natin inaalagaan ang creation, gano'n natin tinatrato si God. Okay? Kung inaalagaan mo ang creation, ibig sabihin, may paggalang ka kay God. Pero, sino rito ang nagpahiram? Tapos, nung isinauli yung gamit, hindi na maganda. Naka-experience na kayo ng gano'n? May pinahiram kayo nung ibinalik? Hindi na maganda? Turo nyo na. Di ba? Gusto nyo ba yun? Pag may pinahiram kayo nung isinauli, hindi na maganda. No. Lahat ng bagay, hindi tayo ang may-ari. Ang tunay na may-ari ay si God. Not only that, ang sabi ng Bible, okay, the heavens declare the glory of God. Lahat daw ng makikita natin sa creation, makikita natin dyan yung sign ni God. Di ba? Kapag maganda yung creation, nagpapatunay yan, ang ganda ni God. Sino dito ang mahilig sa art? Art! Meron ba? O sino mahilig kay art? Meron ba dito si Art? Art, nandiyan ka ba? Okay. Andito si Art? Okay. Diba, kapag nakita natin maganda ang isang bagay, na-appreciate natin yung gumawa sa kanya, di ba? Ganyan din sa creation. Ma-appreciate natin si God dahil sa kanyang ginawa. May concept na ganyan sa Islam. Ang sabi, ang creation parang ayat. Ibig sabihin, it's a sign. Yan ay sign ng Diyos. Kaya yung creation ay nagpapakilala sa atin kay God. Kaya tandaan natin, napakahalagang bagay na lahat ng yan ay galing kay God. Kaya lang, ano makikita natin? Yung susunod na slide. Okay, tandaan natin to. Maganda pa ba ang creation ngayon? Maganda pa ba yung kalikasan? Maganda pa ba? O may problema na? May problema na. Bakit? Anong mga dahilan ng problema? Okay, anong dahilan ng problema? War? Ano ba? Oh, yung problema, ang Diyos ba nagdala ng problema? Ang nagdala ng problema, tao. Okay, di ba? Makikita natin, anong nangyayari sa creation ngayon? Overconsumption. Di ba? Sangayon kayo? Overconsumption. Anong ibig sabihin nun? Gamit ng gamit, kahit hindi naman kailangan. Yung iba naman, kain ng kain, kahit busog na. Meron bang ganon? May ganon dito? Tandaan nyo, ang tao kumakain para mabuhay. Hindi nabubuhay para kumain. Yung iba, parang nabubuhay para kumain. Isang problema yan, overconsumption. Tandaan natin, hindi lang yun. Ang problema pa ngayon, tapon ng tapon. Throw away culture.
tinatapon mo, kapatid mo. Hindi naman yung kapatid. Di ba? Tapon. Throwaway culture. Tanong, saan natin tinatapon yung basura natin? Paano natin tinatapon? Minsan, pwede bang gamitin, tinatapon na. Diba? Mini-misuse natin yung resources na bigay ni God. Bakit? Kasi tingin natin, tayo ang may-ari. Diba? Tingin natin tayo ang may-ari. Nagpahiram na ba kayo? Ayaw nang ibalik. Ganon na? Ayaw nang ibalik? Anong feeling? Masakit yun. Pinahiram mo lang yung boyfriend mo, ayaw nang ibalik. Ay, no. Hindi ganon. Hindi ganon. Di ba? Sira. Gusto niya? No. Pero karamihan, ganon ang ginagawa natin sa creation. Tayo, akala natin ang may-ari. We forget the earth belongs to God and not to us. We are like we are the owners. No. We are not the owners. We are merely caretakers. Kaya, ano pwede natin gawin? Practice gratitude. Diba? Practice gratitude. Magpasalamat kung anong mayroon tayo. Matutong magpasalamat sa lahat ng bagay. Do you agree? Matutong makontento. Minsan kasi hindi na ako kontento. Diba ang philosophy ng iba, yung iyo ay akin at ang akin, akin pa rin. Diba? No. Matutong makontento, matutong magpasalamat. Use resources responsibly. Okay. Hindi lang yan, nakikita din natin sa Genesis chapter 1, pangalawang bagay, hindi lang lahat galing kay God. Pangalawa, sa itinuturo dyan, ano yun? The goodness of creation. Kung nagbabasa kayo ng Bible, pagbibigay namin mamaya, paulit-ulit binabanggit sa Genesis chapter 1, it was good. Okay? Ilang beses binanggit yun? 7 times. It was good. Ibig sabihin, the creation is good. Ano? Good ba siya dahil lang sa tao? Marami tayong naririnig ang sabi, nagiging good daw siya kasi may gamit sa atin. Pang-ilan? Pang-ilang araw na-create ang tao? Pang-anim. Correct? Very good. Special children. Okay. Very good. Pang-anim na araw. Pero nung pang-anim na araw lang ba sinabi ni God, it was good? No. Every day, sinasabi ni God, it was good. Kahit wala pa ang tao, good na ang creation. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Ang creation may intrinsic quality, may intrinsic value. Hindi lang dahil ginagamit ng tao. Di ba? Mahirap, minsan, ang tingin sa atin, good lang kasi gamit. Naranasan niyo ba yun? Parang kinakaibigan ka kasi gagamitin ka. Ang bait sa'yo kasi gagamitin ka. Tawag doon, user-friendly. Friendly user. Diba? May ganyan ba? Naka-experience na kayo ng ganyan? Kinakaibigan ka kasi gagamitin ka? O kaya ano? Hihiraman ka? Mars, meron ka ba dyan? Mars, kahirap naman. Yeah? Ibig sabihin, may value ka lang kasi gagamitin ka. No! Ang creation, intrinsically good. Ang ganda ng creation. Ngayon, ano makikita natin? Pansinin nyo, yung Pilipinas. Ang Pilipinas, ang ganda-ganda. Do you agree? From coral reefs to our forests, yung Philippines very rich in our natural resources. Very beautiful. Makita natin. Halimbawa, tingnan ninyo. Mount Makiling. Familiar ba kayo sa Mount Makiling? Malapit lang dito yun. Alam niyo ba na ang Mount Makiling ang isa sa
sky. Parang pinakita ko. Yan. Yan yung tinatawag na protectors ng Laguna and Cavite area. Mount Makiling and Sierra Madre. Nakapunta na ba kayo? Nakita nyo na? Kitang-kita nyo yan. Yung Mount Makiling doon sa south, Sierra Madre dito sa east. Yan ang protectors ng Laguna. Natural protectors. Ang ganda-ganda. Kaya lang, kumbaga, good sila. O halimbawa dito, anong pwedeng ipagmalaki ng Carmona? Anong pinagmamalaki ng Carmona when it comes to natural resources? Ano? Yung food park. Yeah? Ano ba? I don't know kung nakapunta na kayo sa NMMDA, Forest Park. Maganda daw doon. Diba? Dati siyang landfill na ngayon ay naging maayos na. Ginawa siyang nature park. Diba? Kaya yan ang gift sa akin. Very good. Kaya lang, kung makikita natin, yung magaganda na yan, good pa ba siya hanggang ngayon? Hindi na. Ang problema, nag-disappear yung mga green spaces. Kabundukan natin, nagkakaroon ng ano? Nakakalbo. Diba? Yung palayan, marami pa bang palayan dito sa Carmona? Umuunti na. Nagiging subdivision. Palayan, saan tayo kukuha ng pagkain? Kaya nagdi-disappear ang green spaces. Malakas ang pollution. Ano-anong klase ng pollution? Air pollution, water pollution, ano pa? Noise pollution, light pollution. Ang dami ng pollution. Hindi lang yun, ini-ignore natin yung beauty and goodness ng creation. So because of that, we stop seeing creation as good. Anong pwedeng gawin? Visit kayo ng mga parks. O puntahan niyo yung MMDA Nature Park. Tsaka yung Dalian Food Park. Diba? Tama ba? At Dabilan. Diba? Yun daw yung pinagmamalaki ngayon dito sa Carmona. So tingnan natin. Diba? So protect local environment. Kung ano yung meron kayo dito, alagaan. Natuwa ako kanina nung pagpasok ko, nakita ko, meron kayo garden. Diba? So mahalaga yun. Nakamida, pag makikita natin sa creation, sa Genesis chapter 1, isusunod, yan. Diversity. Okay. Sino ang high school kayo? Senior high, di ba? Okay. Anong tawag dito sa environmental science? Biodiversity. Anong ibig sabihin ng biodiversity? Natatandaan niyo ba? May Tagalog dyan. Alam nga Tagalog sa biodiversity? Nakuha ko ito mula sa professor kasama namin na professor ng conservation ecology sa UP. Tagalog ng biodiversity, sari buhay. Sari-saring buhay. Di ba? Tingnan nyo! Papayag ba kayo kung kayo magkakamukha? Papayag ba kayo kung lahat kayo kamukha ko? Di naman, unfair sa inyo yun. Di ba? Di ba? Bakit? Ginawa ng Diyos, tayo ay iba-iba. Ganon din sa natural creation. Iba-iba. Biodiversity. Sabi sa Bible, lahat ginawa according to its own kind. May puno, may halaman, may hayop, sa iba't ibang hayop, iba-iba pa rin. Ngayon, ano makikita natin dyan? Diversity is God's design. Pag maraming anyo ng buhay, yun ang gusto ng Diyos. Ngayon, tingnan nyo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tayo ang isa sa pinakamayaman sa biodiversity. In fact, ang tawag sa Pilipinas, biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot ng Pilipinas. We have, all in all, 52,000 species dito sa Pilipinas. More than 50% nun endemic. Ano ibig sabihin ng endemic? Earth science. Endemic
sa buong mundo. Kaya lang, what is happening today? Tingnan natin sa susunod. Ano lang nangyayari? Marami na ang namamatay. Di ba? Marami na ang nawawala. Endangered na. Yung iba critically endangered. Yung iba wala na. Yung iba naglaho na. Nakakita na ba kayo ng pawikan? Unggoy. Huwag nang tigilan yung katabi nyo. Ano ba? Walrus. Nakakita na kayo? Hippopotamus. Baboy na mo. Huwag niyong titigan yung katabi nyo. Ano ba kayo? Bakit? Marami dyan nawawala na. Naglalaho na. Kaya, i-treasure nyo na. Hawakan nyo. Sabihin mo, mahal kita. Mahalaga ka. Hindi kita pababayaan na wala ka. Di ba? Nawawala na ang marami sa sari buhay. Sabi mo lang, girl. Yeah. Marami nang nawawala. Ano ibig sabihin? We have to respect the wildlife. Sino sa inyo ang nagsasabi na pumapasok na yung mga ahas sa mga bahay? Di ba? Minsan, mali yun. Tayo ang pumapasok sa bahay nila. Napansin nyo? No, kaya marami na sa Pilipinas nawawala. Mga halaman naglalaho. Bakit? Tandaan nyo, biodiversity is sacred. Only that, mahalaga rin sa Bible, habitats and ecosystem. Ano ba yun? Habitats, ano yan? Yung tahanan nila. Ecosystem interaction ng mga nakatira doon. Di ba? Napag-aralan niya sa science. Habitat and ecosystem. Anong nangyayari? Tingnan nyo sa Bible, bawat isa, yung mga ibon, nilagyan ng tahanan ni God. Yung mga hayop may tahanan. Yung mga ibon, yung mga isda may tahanan. Bawat isang nilalang may tahanan. Ayaw ni God ng homeless. Sino dito ang walang bahay? Sino ang may bahay na? Lahat ng bagay gusto ni God may bahay. Kaya lang sa ngayon, makikita natin yung susunod. Yan. Every creature has its habitat. Bawat creature may habitat. Kaya lang, ano na naman ang nangyayari? Nawawala na sila ng bahay. Saan titira ang mga ibon? Kapag pinutol ang mga puno. Saan titira ang mga kulisa pag wala na ang gubat? Di ba? Bakit mahalaga yun? Sa ecosystem, everything depends on balance. Kaya ano pwedeng gawin? Mag-join ng mga tree planting activities. Ano pa ang pwedeng gawin? Support conservation. Ano pa ang pwedeng gawin? Respect yung mga tahanan ng mga hayop. Sino dito ang lagi nanghuhuli ng gagamba, pinaglalaban? Meron ba? Di ba? Ginagawa natin yan ng araw. Respect animals. Alam nyo, kapag nire-respeto natin sila, ministry din yun. Sacred yun. Ang akala ng iba, yung ginagawa lang sa simbahan ang ministry or mission. Pwede ka na lagi sa simbahan, pero sinisira mo yung creation. Hindi natutuwa si God doon. Halimbawa, minsan, nakasakay ako sa jeep, nakatabi ko ang isang ane, nagro-rosaryo, mata niya nakapikit. Aba, pumara sa may kumbento. Sa babaan lang daw po, sabi ng super. Aba, mura ng mura yung ane.
Okay, yung susunod po. Ayan, natapos na tayo yan. Yung susunod naman. Okay? Yan, natapos na rin. Okay, ang susunod. Ito na, may patutok na ulit. Tutok na kaya? May patutok uli ako eh. Ewan ko lang kung gagana. Tanungin natin itong mga kasama natin. Yan, tumututok siya. I don't know kung familiar kayo dito. Familiar kayo? Ay magkaunay. Ayaw. Halaman. Tao. Ay magkaunay. Ang lahat ng bagay ay magkaunay. Magkaunay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaunay. Magkaunay ang alam mo kung anong kanta yan? Ang kanta niya, magkaugnay. Sino kumanta? Kilala niyo? May premyo kapag nahulaan niyo. May premyo kapag nahulaan niyo. Sino nakakalam kung sino singer? Ay wala, ayaw ng premyo. Sino nakakalam? May premyo? Wala. Ang premyo niya, ang kumanta niya, Joey Ayala. Joey Ayala, magkaugnay. Meron yan sa Bible. Ano yan? Lahat ng bagay ay magkaugnay. Yan. Isusunod na slide. Interconnected. Lahat ng bagay magkakaugnay. Halimbawa, saan galing ang tao? Ayon sa Bible, nilikha ang tao mula sa lupa, mula sa alabo. Okay. Doon na makikita natin yung kaugnayan natin sa lupa, di ba? Not only that, anong pangalan ng unang tao? Adan! Alam? Adan? Are you Adam? Okay. Asan si Eve? Baka kasama niya serpent. Okay. Ang pangalan ng unang tao, Adam. Alam mo kung saan galing yung pangalan niya? Ang pangalan niya ay galing sa Adama. Lupa. Lupa. Kaya pag tinawag kang Adam, ibig sabihin, anak ng lupa. Yun talaga yun. Hindi nakakatawa yun. Pinapakita yung sacredness natin. Tayo ay galing sa lupa. Not only that, hindi lang tao ang ginawa mula sa lupa. Kung babasahin niyo ang Bible sa Genesis chapter 2, verse 9 and verse 19, hindi lang tao, sino ba ang galing sa lupa? Ang mga ibon, ang mga halaman, ang mga hayop, tayong lahat ay galing sa lupa. Ibig sabihin, yung hayop, kapwa natin. Kapwa nilalang. Ipinapakita doon, tayo ay magkaugnay. Okay? Lahat tayo ay may kaugnayan sa isa't isa. Okay? May tawag dyan sa earth science. Anong tawag dyan? Symbiosis. Natatandaan niyo ba? Na-introduce ko ba sa inyo yung term na yun? Symbiosis. Lahat tayo ay magkakaugnay. Every one of us, interconnected. Okay. Ang isang patunay ng interconnectedness, I don't know kung, yan, yun na pala. Napakita nga natin. Yan. Ibig sabihin, dahil tayo interconnected, kapag sinaktan mo ang isa, apektado ang lahat. Do you agree? Kapag tinalbo natin ang bundok, halimbawa, ng Tagaytay o ng Dasma, anong mangyayari sa Carmona? Babahayin tayo. Bakit tayo nagtataka kapag binabahan tayo, kalbo na ang kagubatan? Pag naapektuhan ang isa, apektado ang lahat. Ang tawag dyan, symbiosis.
sabihin niyan, kapag sinira natin ang isang bahagi ng creation, apektado tayo lahat. Di ba? Paano nangyayari yun? Climate change, pollution, dinidisrupt natin yung natural cycle. Tinatanggalan natin ng tahanan yung mga species. Tandaan natin, everything is connected. Ano pwede namin gawin? Conserve energy. Alam niyo, minsan yung pagtahimik, pag-conserve ng energy. Yung pagtahimik, pag-conserve ng energy. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Tagalin. Huwag mo nang ilabas. Inhale. Exhale. Dahan-dahan. Inhale. Exhale. In some recollection, I also do breathing exercise to relax us, to calm us. Mahalaga yan. Pero makikita natin, minsan, sinisira natin yung ating interconnectedness. Akala natin, hindi naman ako affected dyan. Akala mo lang yun. Kapag sira ang kabundukan, kapag tapon tayo ng tapon ng mga kalat, tandaan natin, ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Diba? Ganun yun. And that is the natural consequence of interconnectedness. Not only that, makikita rin natin, tayo ay nilikha sa image ni God. Wow, ang ganda ni God. Bawat isa sa atin, do you agree? Tayong lahat, bawat isa sa atin, created after God's image. Do you agree? Gwapo ni God. Of course, hindi yung physical appearance. Pero, ano ibig sabihin nun? Tayo ang ginawa mag-rule sa creation. Kaya lang, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin ng rule sa creation, i-abuse natin ang creation. Rule is not domination. Rule is responsible management of God's world. Rule or dominion means sustaining abundance. Hindi mo i-abuse yung creation. May mga leaders abusado. Do you agree? Class president, class officers, PRO. Alam nyo, naranasan ko ng high school, ang isa sa pinaka-abusado ng mga officer, yung PRO, tsaka yung sergeant at arms. Ano bang ginagawa nun? Taga-sumbong. Di ba? May iba na pag binigyan ng responsibility, umaabuso. Do you agree? Naranasan niyo ba yan? Nandito ba siya? Nagturo. Pero hindi ganon ang ibinigay sa akin ni God. Binigyan tayo ng responsibility to care for creation. Di ba? Tayo ay tagapangalaga, hindi tagasira. Sabi nga tayo ay katiwala, hindi katiwaldas. Ngayon, tama ba yung paraan natin ng pag-rule sa creation o sinisira natin? Ngayon, gusto mo ba naman, tanong ko kayo. Member ba kayo ng ESO? Meron ba kayong ESO dito? Sino members ng ESO? Alam niyo ba yung ESO? Alam niyo ba yung ESO? Mandated yan ng DepEd. Kakakausap ko lang kahapon kay Sunny. Wow, close ka pa. Di ba mandated yan ng DepEd? Mandated yan ng batas. Bawat school dapat may ESO. Ano yun? Youth for what? Ano ESO? Ano yung ESO? Youth for Environment in Schools Organization. Okay? And, maganda rin, mayroong Republic Act 19, 9003.
kulang lang sa implementation. O dito, meron bang waste segregation sa school? Ginagawa niyo ba? Ano ba ang ibig sabihin ng waste segregation? Una, ibukod ang nabubulok sa nabubulok. Nabubulok sa hinabubulok. Ibulok, ano? O kaya, ibukod ang plastic sa hindi plastic. Plastic na kaibigan. Sino may kaibigang Orocan? Nununong lang. Diba? Ganun lang, segregation. Bilang yun, sa makikita din natin, tayo bilang tagapamahala, panghuli. Ano yun? Panghuli. Tayo ay ano? Kaugnay nun. Last. Ayan. Tayo ay caretaker. Genesis chapter 2 verse 15. Ano ang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos ang tao sa garden? Para alagaan ang garden. Ang unang trabaho ng tao, gardener. Sino may mga tatay na magsasaka? Meron pa ba? Meron pa ba dito na magsasaka? Family na magsasaka? Wala na. Ang Carmona, Binyan, sa Tarosa dati ay lugar ng mga mangingisda at magsasaka. Wala na ngayon. Sino dito ang nagtatanim ng gulay sa bahay? Magugulay? Wala na rin. Dati, itong lugar na to, ito ang producer ng mga pagkain. Kaya ngayon ay nag-i-import na. Anong ibig sabihin? What's happening to the world today? Naaalagaan ba natin ang tama ang creation? Poor waste management. Sa barangay ninyo, kamusta yung mga basura? Okay lang? Meron bang material recovery facility sa bawat barangay? Sa bahay, binubukod-bukod nyo ba? May proper waste segregation pa kayo sa bahay? O halo-halo? Diba? Tandaan natin, we are God's caretakers. Tayo ay tagapangalaga, hindi tayo ang may-ari. Sa Muslim, may tinatawag sila, alam niyo yung caliphate. Ang ibig sabihin ng caliph, we are stewards. Tandaan natin yun. Hindi tayo ang may-ari ng mundo. Tayo ang tagapangalaga. Ngayon, tanongin natin, yung sa pangwakas, okay, yun na, sinabi ko. Ay, huli na, yung susunod. What is our promise? Anong pwede natin maging promise tungkol dito? Diba? Palagay mo anong pwedeng gawin? Okay, sige. Sa inyo, ano ang pwede kong ma-contribute? Anong pwedeng contribution? Ano ang pwede nyo gawin? Siguro sasabihin nyo, baka pa ako, ayoko pa. Wala ba tayong magagawa? May magagawa pa ba tayo? Hihintayin na lang ba natin yung mga politicians mag-decide for us? Ano ang pwede natin gawin? What is our promise? Ano pwede natin gawin? Sipin nyo, magsimula sa sarili. Baka masyado tayong magastos. So live simply, so that others may simply live. Maging simple. Huwag masyadong magastos, huwag masyadong maluho. Tama? Sila po, kung may panggastos, kami po, walang panggastos. Diba? Huwag masyadong magastos. Avoid overconsumption. Okay? Ano pwedeng maging promise? Okay? Ang promise, we have to recognize that the creation belongs to God. Do you agree? The creation belongs to God. Not only that, I will live simply and avoid waste. Umiwas sa waste. Yung nagsasayang ng oras nyo, iwasan nyo. Yung nagsasayang ng pagmamahal nyo, iwasan nyo. Yung sumisira ng kalooban nyo at puso nyo, iwasan nyo. Chick boy ka ba? Diba? Iwasan
pinagkatiwala sa atin yung regard. Kaya alagaan natin. Gusto niyo ba kapag mayroong, di ba pag mayroong kayong minamahal, pinapaalagaan nyo yung isang bagay? Do you agree? Pinapaalagaan nyo yung trust nyo. Kaya lang pag nasira ang trust, mahirap nang maibalik. Di ba? Pinapaalagaan nyo yung oras nyo, pagmamahal nyo. Pero may di ba? Pinagkatiwalaan natin, sinisira yung tiwala natin. Do you agree? Kaya, we have to take care for the earth, to give the earth, or to care for the earth as a trust. Bakit? Because everything is connected. Pag hindi natin inalagaan ang mundo, tayo rin ang maapektuhan. Everything is connected. I am part of God's creation. Bahagi tayo ng iisang mundo. Di ba? Sa Encantadia, may mga sangre. Ano ibig sabihin ng sangre? Tagapangalaga. Yeah. Ang ibig sabihin talaga ng sangre, guardians. Maghihintay ba tayo ng sangre? Hintay ba natin sina Pirena? Sina Danaya? Hintay natin. Walang sangre sa totoong buhay. Tayo yun. Tayo ang tunay na mga sangre. Tayo ang tunay na tagapangalaga. Creation care begins in us. Tandaan natin, tayo ang tagapangalaga. Huwag natin ipagkatiwala sa iba. Huwag natin iasa sa iba. Sa atin yan nagkulang. Ang tunay na pagbabago sa atin nagkulang. Sa ngayon kayo, maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po, Pastor Martin, sa binahagi sa amin na mensahe. Ako po personally ay may natutunan. Mostly sa parang sa area ng biology, astronomy. Pasensya na, hindi ko kasi na-take yun nung ako ay elementary at high school. Lagi akong absent. School po ko lang. Na-review mo kayo doon? I know some of us nakakarinig and nadagdagan yung ating kahalaman. Thank you, Pastor Noli. God bless po. Sa oras na to ay dumako tayo sa isang mahalaga rin na bahagi ng ating pagtitipon. Ito ay kayo naman ang magsasalita. Some of you ay nai-recommend ng kanilang moral recovery program teacher to share something, to testify about the program na undertook ng bawat isa. So sa inyong hanay, nandito ba si Carl Vince Aplacador? Pakitaas mo ang kamay mo, nandito ka. Ayan, okay, sige. The floor is yours. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. I was the representative to share my thoughts and my experiences regarding the Moral Recovery Program. So my experiences, I have a lot of lessons I've learned on Moral Recovery Program, also known as MRP. There are the lessons where we teach us how to be patient and how to love others. But you know what? One of the things that I learned and I realized under the Moral Recovery Program is how to be a blessing to other people. Most of you probably doesn't have know what are the real purposes of life. Because honestly, way back in 2022, I always questioned myself, what is the real purpose of myself in this world? And through Moral Recovery Program, that led me to realize and understand myself better. To understand what is the real purpose of I in this world. And you know what? What is my purpose in life in this world? It's to become a blessing to other people. To become a safe space to other people. So that people would have a chance to open up their feelings, to open up their
problems to me because I am the one that chose by God to be open or my ears to listen to their problems. And that is the moral recovery program teaches me. To become a blessing to other people and be diplomatic. When we say diplomatic, we see two sides of people to be able to understand people. Through moral recovery program, I also understand how to love people. How to love or how to give the love that's given by my parents to other people who probably doesn't have or experience to be loved inside the household. And most of us, I see most of the people who are struggling in life because most of the students experience to have struggles in our daily life, especially in school, because what the problems we're experiencing inside the household will probably reflect inside the classroom. And that, I became a blessing to other people because that teaches the moral recovery program. And I really want to encourage all of you to become a blessing to other people also, and to see yourself or your purpose yourself, and also assess yourself to be able to have a positive impact on society, a positive impact in this school. Ang natin na magte-testify ay si Sir Rafi Sarmiento. Nandito na po ba siya? Nandito na po ba siya? So kung wala pa siya, meantime, tawagan natin ang isa pa nating kapwa guro, volunteer teacher ng MRP. Siya rin ay board of director ng Moral Recovery Program ng ARIS. Let's welcome Vivid Gueco. Hello? Yan. So, thank you Lord kasi andito ulit tayong lahat nag-gather, right? So, medyo na-pressure ako sa uli nagsalita. Bigyan niya natin siya ng palakpak. Ang galing niya. Ang galing niya si dati ng Angelo Loyola. Alright? So, anyway, ako isa sa volunteer teacher ng MRP, ng Moral Recovery Program dito sa ALS. So, I think 3 years ago, na nag-start ang MRP dito sa school natin. Wait lang, may nakakakilala mo sa akin dito? Wala? Meron, mga player. Okay, so, buti naman konti lang. Mahirap maging famous. Okay, so, baka makalimutan natin si Lord. Anyway, so, gusto ko i-acknowledge una sa lahat si Lord. Amen. Wala pa natin si Lord. Kasi kung wala siya, wala tayong lahat dito. Tama? Okay, sabi ko nga, 3 years ago, nag-start ang MRP natin. Naalala niyo ba, nandun pa tayo sa 3rd floor? Yung gathering natin, yung combination natin, kaya nito. Now, last year, nandito na tayo at nag-improve yung sound systems natin. At marami pa rin yung mga teachers, faculty na nagsusupport sa atin. Especially yung mga estudyante. Gusto ko rin pasalamatan sa Sir Arnie, Sir Ryan, Sir Gil. Sila yung nag-spearhead, pati yung guidance, all the guidance department staff. CEF, Sumugtunet, Philippine Bible Society, si Lord ang bahala magbalik sa inyo, and all the pastors, church leaders na spare ng kanilang time para sa gawain na ito. Okay? So I proceed to my testimony. Saying hello to all Shans. First of all, I would like to greet all the students. Yung mga gagraduate na, congrats. Yung mga mag-grade 12, see you ulit. With the grace of God, tuloy natin itong MRP. Tama? Okay? I stand before you today not as someone perfect, but as a coach, a mentor, and most importantly, as someone God has used as an instrument. Everything I will share today is not about me. It's about God's faithfulness, His goodness, and promises. Let me start with the Moral Recovery Program. Sabi ko nga, may mga panahon na hindi namin alam kung tutuloy ba sa scheduling. Alam ni Sir Neil yan. Maraming packing ni Sir Neil. Okay? So may mga time na natitigil, pero tuloy-tuloy pa rin tayo.
Hanggang ito, papasok na tayo sa Eco 14 natin. This program is not just about discipline or behavior. It's about transformation. It's about allowing God to change hearts and guide lives. Tama ba, students? As Proverbs 16:3 says, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Many of you have dreams. Some of you want to succeed in school, in sports, in your careers, or in life. But the question is, are you committing those dreams to God? Because when you do, God will guide you. He will open doors. He will lead you to the right path. And in Jeremiah 29, verse 11 says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Alam niyo ba, sobrang saya ko ngayong araw na to. Guys, makinig kayo. Okay? Why? Because this is a privilege. Not everyone given this privilege to talk, to share. Pero wala namang kwento yung buhay ko eh. Uli lang ko yung puro ikin-kwento ko sa inyo. Okay? I am an example of transformed life na nakakilala sa ating Panginoon. Second year high school ako. Pero yes, no. Majority siguro sa atin na galing Carmona National High School. Yung mga aming magkakapatid, graduate kami. Tama? We are all professionals. And I hope and I pray that kayo will be professionals someday. Amen? By the help of God, by His grace, kaya yan. No matter where you are right now, whether you are struggling, confused, or unsure about your future, God already has a plan for your life. A good plan. A purposeful plan. With purpose. There are two young men. I will share to you a real story. The story of... Sino nakakilala kay Jer? The Lian brothers. Okay? Ito, dalawa si Perez. The Lian brothers, like many of you, they were students with dreams, especially in sports. But what made the difference in their lives was not just their talent. They started attending church services. They joined Bible studies. They allowed God to work in their lives. Because of that, they developed discipline, focus, and strong character. Their faith became their foundation. And today, they are living their dreams as student athletes in Ateneo. Their success did not happen overnight. It was a journey with God at the center. As their coach, I witnessed their growth and I realized something very important. I am not the reason for their success. I am just an instrument. Salamat sa pangalan. Balang araw kayo din. Ibang-ibang field man ang tahangin natin. In sports, in media, entertainment, politics maybe, kung kayo tinawag ni Lord. In any aspect of professional leisure. As long as God yung inunan niya sa buhay ninyo, matutupad yung pangalan. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa akin. And ako, I'm a testament of God's faithfulness. Hindi lang kasi sa sarili ko. Pero kagaya nyo, simula ako mga you are blessed. Why? Because there's a lot of schools here in the Philippines. And few lang. Sabi ko nga, you are set apart and chosen. Why? Angelo Loyola Senior High School still having this moral recovery program. Tama? And it won't stop. Why? Because God started it all. Tama? Now, the faith na meron kayo sa buhay ninyo, hindi ka rin i-cultivate. Tama sa pastor. Alright? So maraming salamat sa inyo. At excited kami lahat na balang araw, merong tatalong dito na mula sa class, sa batch ninyo, na mag-share din ng gasto. Philippine Bible Society, CEF, MRP, those leaders, pastors, we
We are all volunteers here. When I went to heaven, you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. Amen. Inibitahan ko muli ang bawat isa na tumayo at muli bigyan natin ng isang malakas na mga sumalakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat na handa ng umawi, magpuri, pumalakpak, sumayaw, at sumigaw ng pangalan ni Yahweh. Magsabi ng Amen!
sa balik-balik. Bago po tayo tuloy yung struggle, tayo po magwawakas sa mga palitan ng pangyayari. Meron akong gusto sabihin po sa inyo. Lahat ng mga estudyante na siya po tumanggap ng panalakasdan ng Biblia. Ngayon, yan po tinanggap ninyo hindi lang ito regalo. Ito ay salita ng Diyos, may kapangyarihang magbago ng buhay. Hindi sapat na ito ay hawakan lang ninyo. Kundi dapat pasahin niyo yan, tapos paniwalaan ninyo ang mababasa nyo, isabuhin ninyo, tandaan natin ang salita ng Diyos, ang nagsisilbing gabay sa bawat desisyon at direksyon ng ating buhay. Yun ang dahilan kung bakit binigyan kayo yan. Ngayon, tayo po'y mananalangin. Pwede bang magkaroon tayo ng konting katahimikan bago po tayo mananalangin para italaga natin sa ating Diyos ang ating mga sarili yung tinanggap din ninyo na Biblia na maging kapakipinakalabang ito sa inyo. Tayo mananalangin. Let us bow our head and let us close our eyes para di po tayo maabala mga nangyayari sa paligid. Let us pray. Maraming salamat, aming Ama na nasa langit, sa pribilehyo na bawat estudyante nito ay tumanggap ng iyong banal na kasulatan, ng iyong banal na salita. Ngayon, tinatalaga namin sa iyo ang bawat Biblia na nakanilang hawak. Panginoon, naway ito ay maging ilaw sa kanilang landas at tanglaw sa kanilang mga desisyon. Bigyan mo sila ng puso na uhaw sa iyong salita, na sila'y maging tapat sa pagbabasa, pagninilay-nilay at pagsunod dito. Dinadalangin namin na sa bawat pahina na kanilang bubuksan, makatagpo sila ng iyong presensya at matuto sila ng katotohanan at kapangyarihan na magbabago sa kanilang buhay para mapabuti ang kanilang direksyon sa hinaharap. Ingatan mo sila sa tukso, patatagin ang kanilang pananampalataya at ihanda sila sa iyong napakagandang layunin. Gamitin mo sila, O Diyos, upang maging pagpapala sa iba na ang iyong salita ay hindi lamang manatili sa kanila, kundi maibahagi rin nila sa kanilang kapwa. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, at sa oras na ito, ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos na siyang nagmalasakit, nagmahal, umibig sa bawat isa sa atin, ay sumayin niyong palagi. Maranasan ninyo pag-alis niyo pa rito hanggang sa inyong